Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali. Sa mga sulok ng mundo, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, no? So, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, alam nyo mga ka-Streetwise, no? Ako po talaga, hinihintay ko po talaga yung result or kung kailan po magpapa-IQ test si Sara Duterte. 'Di ba? Intelligence quotient. Kasi po ang bobo-bobo niya po talaga. So mga kababayan, siya mismo nagrereklamo ng word na sarcasm or sarcastic. Pero siya pala hindi niya rin pala naintindihan. So siguro alam niyo naman po 'yung nangyari, 'di ba? Na nung nakarang araw nga po itong si Sara Duterte tanga-tanga. Nasabi niya na meron akong dapat pasalamatan kasi nung nakulong yung tatay ko, si Digong, mas lalong naging okay kami mag-ama. Nagkaroon kami ng father-daughter relationship. So, di ba, at least alam nyo na yung kwento na yon. Sumagot si PBBM, tapos ngayon nasagot naman ni Sara, hindi nyo ba naintindihan yung sarcastic? Pero in the first place, mga kababayan, si Sara po hindi nakakaintindi nun. So sabi ko nga mga kababayan, kailangan natin malaman yung IQ talaga ni Sara Duterte kasi vice presidente, tanga-tanga. Ito para makuha natin yung point mga streetways, no? Ito punta natin yung balita, no? This is from GMA News ata to. Tama, GMA News. Sabi dito kahapon to eh. Vice President Sara Duterte said on Friday that President Ferdinand Marcos Jr. May have misunderstood her when she recently remarked that she had to thank him for her renewed relationship with her father, former President Duterte, who is in custody of the International Criminal Court. So ngayon nasabi ni Sara, parang hindi ata naintindihan ni Bongbong Marcos, di bangag. Na sarcastic 'yon. Pero ito balikan natin yung video. Balikan natin yung video kung saan nga papasalamat itong si Sara. Para makuha natin mga kababayan kung sino yung tanga. Tingnan niyo to. And this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all. Ito sa tingin nyo ba sarcastic ba to? Di ba? Mayroon daw pong forgiveness dun sa tatay niya tsaka sa kanya. So alam naman po natin mga ka-streetways na itong issue nga po ng pamilya Duterte, hindi na po ito bago sa atin. Matagal na po nating alam na itong si Sara at si Digong ay hindi talaga magkasundo. Kasi nga po, dahil kay Hanilet at kay Hanilet. Ayun ba sarcastic ba yun? Totoo yun eh. All that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because... Ayan So ngayon daw po, meron na raw po silang relasyon na anak at ama. It is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family. Seryoso ka dito eh. Well, yung pasasalamat, malamang hindi. Ewan ko sa'yo. Pero yung pasasalamat, mukhang hindi. Ikaw ba naman, tatay mo pinakulong, papasalamat ka pa, di ba? For whatever reason, dapat hindi ka magpasalamat. Kung tanga ka, malamang. Pero ang point dito mga kababayan, seryoso si Sara. Hindi sila magkasundo ni Duterte, sinabi niya, totoo yun. Tapos wala silang father and daughter relationship, totoo din yun. Isipin mo, di ba, si Sara na-rape, pero wala naman palang alam si Digong. Wala kang kwentang tatay, di ba? So pangatlo, totoo rin to sabi ni Sara dito sa bandang huli ng video, yung tatay ko nga busy palagi. Kasi mula nung bata pa kami, puro siya politika. Di ba? Kasi mayor pa lang, di ba? Diba? So, ngayon lang daw sila nagkaroon ng oras para pag-usapan yung pamilya. Totoo din yun.
So anong nireklamo ni Sara? So ngayon ito, para makuha natin yung point sa mga hindi lang po updated. Ngayon sumagot po dito si PBBM. So ang sabi ni PBBM dito, para makuha natin yung point, sabi ni PBBM, ano ba 'yan? Ito. Glad I could help. O di ba? Teka lang, ito pala oo. Oh, syempre, di ba sabi ni Sara, ako, nagpapasalamat ako kay PBBM o kay Marcos. Kasi nagkaroon kami ng relasyon ng tatay ko ngayon na daughter and father. O, kahit na pinakulong mo siya, di ba ganon? So, syempre, si PBBM, matalino po yan. O, hindi, so thank you. So, masaya ako na natulungan ko kayo. Yun po, sarcastic po yun. Diyos ko naman, ang point ba dito, akala nyo ba, nung pinakulong si Digong, akala nyo ba, makagising lang ni PBBM, pakulong natin yan. O, mga kababayan, bago po pinakulong si Digong, naniniwala po ako na pinagplanuhan po ito kasi former president ito eh. Di ba? So, sa tingin nyo ba, seryosohin ba ni Presidente Bongbong Marcos yung may pasasalamat ni Sara? Siyempre hindi. So ngayon, ang reklamo ngayon ni Sara, baliktad na ngayon. Sabi ko sa inyo eh, basta Duterte talaga baliktad utak eh, no? So sabi dito ni Sara, unhappy as well. Ano ba yun? Ito. Wait, hanapin ko to ah. So ito pala, nakita ko na. Ito, so ito yung sagot ni Sara dito ah. Tingnan nyo ah. Ang tugon ng palasyo nang pasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa paglalim ng kanyang relasyon sa ama. Narito ang kanyang pahayag. I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Sipin niya, alam nyo, tanga talaga to eh, no? Ang sagot nga sa'yo ng presidente, sarcasm. Ikaw yung hindi nakagets. Hindi nga, di ba? Una sa lahat, si Sara seryoso. Di ba? Kasi kung sarcastic yung sinasabi ni Sara, bakit siya magbabanggit tungkol dun sa relasyon ng tatay niya? Di ba? Na ngayon meron daw silang magandang relasyon ng tatay niya nung nakulong yung tatay niya. Busy daw yung tatay niya dati nung sa politika. Hindi po ganun yung sarcastic mga kababayan. So ngayon, ito po yung mga bagay na sinasabi po natin na napakasimpleng napakasimpleng pagkakataon. Napakasimpleng comprehension skills. Hindi po maintindihan ni Sara. Puta, nakakaya po ito. Vice Presidente natin, tanga. Simpleng comprehension skills, mga kababayan. Ang hina-hina po ni Sara. Sarcastic niya yung sagot sa'yo ni PBBM. Well, napakulong ko yung tatay mo. Kung nakatulong ako, hindi okay. O, masaya kung natulungan kita. Ganon ibig sabihin nun. So, parang ito lang, mga kababayan. Siyempre, ang point natin dito, simpleng mga bagay, hindi pa maintindihan ni Sara, paano pa kaya ito? Ito ang isa sa pinakatanga na ginawa ni Sara Duterte nung siya po ay nasa DepEd. Gusto ko lang pong balikan. So ito tingnan nyo ito 2.08 billion disaster fund ng DepEd hindi nagamit ni BP Sara Duterte. So may tuturing na criminal negligence ang pagkabigo ng Department of Education sa ilalim na pamumuno ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang 2.08 billion pondo sa ilalim ng 2023 Disaster Risk Reduction Management dahil naglapit ito sa kapahamakan sa mga mag-aaral. Mga kababayan, may budget po si Sara Duterte para po tugunan yung mga calamities po sa Pilipinas. Malabo naman po na walang kalamidad na nangyari noong 2023. So ang point dito, walang pakialam si Sara Duterte na kung ang estudyante po ay binaha, kung ang mga estudyante nga po ay nawalan ng kuryente dahil sa bagyo, kung ang mga estudyante daw po ay walang makain dahil nga po
sa sakuna kasi nga po hindi nagamit yung pera. Kaya nga, boto natin ABP 134 sa balota. Yan, at tuwing may sakuna, palagi po may ABP, tandaan nyo yan. Oh. So, ayun ang point. Tamad ka mag-analyze. Meron kang pera na 2.08 billion, pero hindi mo ginamit. Kahit po saan katutak po ang sakuna na nangyari noong 2023. Di ba? Simpleng comprehension, mga kababayan. Simpleng pagtugon sa trabaho, hindi magawa ni Sara. Ito pa kayang sarcastic na sagot ng ating presidente. Pero at least you get my point, no? So, tingin ko nakukuha niyo yung punto ko. Yan po ang hirap po sa mga Duterte, especially nga po kay Sara, na siya magsisimula po ng gulo, ang ending sila pa biktima. O di ba, ganyan na ganyan po talaga estilo po ng tatay po ng pamilya Duterte. Sila magsisimula ng gulo, kapag pinatulan, sila na ngayon ang biktima. Sila ngayon na nakakaintindi, yung kabilang kampo po yung hindi nakakaintindi. Baliktad talaga utak. And by the way, no, lahat naman po nakaguluhan po dito sa Pilipinas, kaya po nangyayari po yan, dahil po sa matandang Duterte. Wag po natin kakalimutan yan. Kung bakit nakulong si Digong, dahil po kay Digong, siya mismo. Diba? Ay, nako, bobo talaga, no? So, kayo mga streetways, no? Simpleng topic lang po ito, no? So, kayo ba? Nag-gets nyo ba yung topic ngayon natin? Regarding dito sa word na sarcasm? So, kayo ba naniniwala ba kayo na si Sara pa hindi nakaintindi? Na ginudtem lang siya ni PBBM? Di ba? O baka sabihin niyo, so seryoso si PBBM dito. O baka DDS kayo, di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Reply, pa-like, pa-subscribe at kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po nito. So thank you mga ka-streetways. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.